Tiniyak ng Estados Unidos ang pangako nito sa Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty, kasunod ng hindi ligtas at irresponsableng mga aksyon ng isang chopper ng militar ng China sa Bajo de Masinloc. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa isang pahayag nitong Miyerkules ng hapon, oras sa US, kinondena ng tagapagsalita ng US State Department na si Tammy Bruce ang People's Liberation Army Navy ng China sa pakikialam nito sa mga operasyon ng Pilipinas sa lugar. Ito ang naging pahayag ni Bruce na nawagan raw sila sa China na itigil na ang pagpupumilit na aksyon at ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng payapa alinsunod sa internasyonal na batas. Dagdag pa niya, ang 1951 Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at ng Pilipinas ay hanggang sa armadong pag-atake sa mga armadong puwersa ng Pilipinas, pampublikong sasakyang pandagat o sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga bantay sa baybayin nito kahit saan sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Bruce na ang mga action ng China ay isang banta sa pag-navigate at pag-overflight sa WPS. Nabanggit din niya na bago ang insidente sa Bajo de Masinloc, ang China noong February 11 ay nagsagawa rin ng hindi ligtas at hindi propesyonal na pagmamaniobra laban sa isang sasakyang panghimpapawid ng Australia na nagsasagawa ng isang nakagawiang maritime patrol sa WPS. Noong Martes, iniulat ng Philippine Coast Guard na ang planned helicopter na may tail number 68 ay lumapit ng halos nasa 3 metro na lamang sa sasakyang panghimpapawid ng BFAR, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela noong Miyerkules ay nagsabing ito ang pinakamapanganib na pagkilos ng militar ng China. Ayon pa sa kanya, ang pagmamaniobra ng Chinese helicopter ay nagdulot ng malubhang peligro sa kaligtasan ng mga piloto at pasahero. Nilabag din nito ang International Civil Aviation Organization regulations. Sa isang pahayag, sinabi ng PLA Southern Theater Command na ang Pilipinas pa raw ang nagpakalat ng maling salaysay tungkol sa insidente. Talaga namang magaling ang China na magbaliktad ng kwento, pero kitang-kita naman sa video na nakuha kung sino talaga ang naging reckless at hindi naging professional. Ang Pilipinas naman ay nakatakdang mag-file ng isang diplomatikong protesta laban sa China. Ang Bajo de Masinloc ay matatagpuan sa 124 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales at kinokonsiderang nasa loob ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Bajo de Masinloc ay tinatawag ding Panatag Shoal or Scarborough Shoal. Ang mga bahagi ng South China Sea na pasok sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay pinalitan ng pangalan ng gobyerno bilang West Philippine Sea upang mapalakas ang pag-angkin ng bansa. Ang West Philippine Sea ay tumutukoy sa mga lugar ng maritime sa kanlurang bahagi ng Philippine Archipelago, kasama na ang Luzon Sea at ang katubigan sa paligid sa loob at katabi ng Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc. Noong 2016, ang Permanent Court of Arbitration sa Hague ay ibinigay ang pabor sa Pilipinas at sinabing ang pag-angkin ng China sa buong South China Sea ay walang legal na batayan. Ngunit tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon na ito. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.